Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, at happy midweek. Tayo po ngayon ay nasa chapter 12 ng aklat na ating pong pinag-aaralan, pagpapasakop kay Jesus. At ngayong gabi ay pag-uusapan po natin ang may kinalaman sa pagpapahalaga sa sarili o pagpapahalaga sa pamamagitan ni Kristo. Sino mang po na isinuko ang kanyang sarili kay Kristo ay hindi kinakailangang mag-alala tungkol sa kanilang pagpapahalaga sa sarili sapagkat sila ay may higit na pagpapahalaga sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi po sa The Ministry of Healing, atin pong mababasa, marami ang mga angkop na gumawa ng napakahusay na gawain. Nakakaunti ang natatapos sapagkat sila ay nagtatangka ng kaunti. Libo-libo ang dumaan sa buhay nila na tila bagang walang dakilang bagay na kung saan ay upang mabuhay. Walang mataas na pamantayan upang abutin. Isang dahilan para dito ay ang mababang kalkula na kanilang inilagay sa kanilang mga sarili. Binayaran ni Kristo ang isang walang katapusang halaga para sa atin. At ayon sa halagang binayaran niya, ibig niyang ating pahalagahan din ang atin pong mga sarili. Napakaganda po mga kapatid, no? Sobra ang ibinayad sa atin ng Panginoon. Sobra-sobra po ang pagpapahalaga ng Diyos sa kapagkat dugo at ang buhay niya ang katumbas ng atin pong mga sarili. Kaya nais po ng Diyos na tingnan din natin ang ating mga sarili na may mataas na pagpapahalaga. Ang sabi po ng isang kapatid na babae, siya po ay nagbahagi at sabi niya, matapos na simulan niyang mamuhay sa banal na espiritu, ay natagpuan niya ang pagpapahalaga sa kanyang sarili kay Kristo. Isa pong kabataang lalaki rin ang nagbigay ng testimony sa pagpapayo sa isang sesyon sa pagpapayo kasama ang isang ministro dahil ibig niyang mapuno ng banal na espiritu at nakikipagpunyagi siya rito. Ang ministro po ay nagtanong sa kabataan. Ang sabi niya, naisuko mo na ba ng lubos ang iyong kalooban sa Diyos? Ang sagot po ng kabataan, hindi pa lubos at ako'y natatakot. Kung gayon, ang sagot ng ministro, walang halaga na manalangin para sa Espiritu Santo kung hindi mo muna lubos na ipasakop ang iyong kalooban sa Diyos. Hindi mo ba ibig na isuko ito sa Panginoon ngayon? Ang wika po ng kabataang lalaki, hindi ko kaya. Pero ang sagot ng ministro, pumapayag ka ba na gawin ito ng Diyos para sa iyo? Ang tugon po ng kabataang lalaki, opo. Kung gayon, ang sabi ng ministro, hilingin mo sa Panginoon ngayon. Kung kaya't ang kabataang lalaki ay nanalangin ang wika niya, O Panginoon, gawin mong walang laman ang aking sariling kalooban. Dalhin mo ako sa ganap na pagpapasakop sa iyong kalooban. Ilagak mo ang aking kalooban para sa akin. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos ay tinanong siya ng ministro kung ito ay naganap. Sabi niya, kinakailangang meron. Hiniling ko sa Diyos ang isang bagay na ayon sa kanyang kalooban at alam ko na ang aking dalangin ay narinig at aking natanggap ang aking hiling. Oo, ito ay nangyari, ang wika ng kabataan. Siya ay nanalangin para sa banal na espiritu at tinanggap niya. Kahanga-hanga na ang ating mapagmahal na Ama ay lalong nais na gawain ang kinakailangan sa atin kapag atin pong hiningi ito. Nais ko pong basahin natin ang nasa aklat ng unang Juan, chapter 5, verses 14 and 15. Ang sabi po, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya,
sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hiningi. Mga kapatid, ito po'y isang pangako na kung ang kalooban ng Diyos ang atin pong hinihingi, tiyak na ito po ay ating matatanggap. Kaya ang tip po sa ating pong pananalangin, hanapin natin kung ano po ang kalooban ng Diyos at yun po ang ating hilingin na matanggap. At sigurado po ako na ito ay didinggin ng Panginoon. Maari nating matutunan ang dalawang bagay mula sa panalangin ito ng kabataan. Number one, ang kabataang lalaking ito ay alam na ang panalangin na may kasamang mga pangako. Maganda po yan mga kapatid. Alam natin at sinasabi ng Biblia na mayroon pong mga panalangin na may kasamang pangako. At ito yung kababasa ko pa lamang po kanina sa 1 John 5:14 and 15, verses 14 and 15. Sa kanyang dalangin, kanya pong inasahan ang mga pangako ng Panginoon na ang panalangin sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay masasagot sa sandaling ang mga ito ay masabi. Nais ko pong ulitin na ang panalangin dinidinig ng Panginoon ay ang panalangin na kasang-ayon sa kanyang kalooban. Ang kahangahangang pamamaraan ng pananalangin na may kasamang mga pangako ay ipinaliwanag po sa isang aklat na pinamagatang mga hakbang tungkol sa personal na pagpapanibagong buhay. Number two na atin pong matututunan dito, ang kabataang lalaki ay nagdesisyon na tanggapin ang tulong ng Diyos sa pagpapasakop ng kanyang sarili. Noong una, ang sabi po niya, hindi pa niya lubos na inaisusuko ang kanyang sarili sa Panginoon. Subalit nagdesisyon siya, gumawa siya ng hakbang upang isuko ang lahat, ang nang buong buo ang kanyang sarili sa ating pong Panginoon. Kinakailangan nating malaman na ang kakayahan na gumawa ng malayang kalooban ng pagpapasya ang gumagabay na kapangyarihan sa ating mga buhay. Mga kapatid, kailangan po nating magpasya. Kailangan po nating ipasakop ang ating mga sarili sa Diyos. Ibig ko kayong bigyan ng halimbawa upang lalong maipalawanag ang lubos na kahulugan ng kakayahang ito. Ang katawang bahagi po ng pampasaherong barko na Queen Elizabeth ay may timbang na 1,300 times ng higit sa kanyang timon. Ibig sabihin nito na ang timon po ay may kakayahang gumabay ng malaki na 1,300 ulit na mas malaki kaysa kanyang sarili. Mas malaki po yung katawan ng barko. Pero ang timon po ay may kakayanang 1,300 times din para igiya ang katawan ng barko. At ang tinutukoy po na timon sa ating buhay ay ang ating kakayahan na ipasakop ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang may kakayanang dalhin tayo doon sa mga bagay na mapapabuti tayo at magiging maayos ang ating pong buhay. Kaya atin pong ipasakop sa Diyos ang atin pong mga buhay, ang atin pong mga sarili. Narito po ang mga hamon. Sa bagay ng pagpasakop ng ating mga sarili kay Kristo, ang pagpapasya na ating kinakaharap ay ang mabuhay para sa ating sarili o ang mabuhay para sa Diyos. So dalawa yung challenge natin. Ano bang pipiliin po natin? Mabuhay para sa ating sarili? Sundin natin kung ano yung mga gusto natin, kung ano yung mga inaakala nating tama, o ang mabuhay para sa Diyos. Ang bawat isa'y, lalo higit ang mga kabataan, ay kinakailangang tanungin ang kanilang mga sarili. Kung ang kanilang pagkamakasarili ay dapat na mamahala sa kanilang mga buhay, ang kanilang
o ibig ba nilang maglingkod sa Diyos? Ang mga bagay na material at mahalay na mga kaaliwan ay maaring magkaloob sa kanilang mga buhay ng isang guni-guning kasiyahan. Ngunit ang mga bagay na nagdadala ng hindi tunay na kasiyahan, laging nais natin ang higit pa. Wala tayong contentment. Gusto natin meron pang kasunod. Gusto natin laging meron pang step up. Laging meron siya. Laging naghahangad pa. Ang kanyang pagrereklamo ay hindi tumitigil. Kaya likas po sa mga tao ang walang contentment. Sabi ng isang kilalang salawikain ng German, walang tigil sa pagrereklamo. Sa wakas, ating napagtanto na ang mga bagay na ito ang nagmamay-ari sa atin. Ang isa pang hamon dito na dapat po nating isaalang-alang ay ang katotohanan na ang ibang tao na may tiyak na halaga ng kapangyarihan sa ating mga buhay. Halimbawa, nariyan po ang ating pamilya, paaralan, iglesia, kumpanya na ating pinagtatrabahuan o trabaho po natin sa syudad. Yan po ay mga naghahangad na mga bagay mula sa atin na maaring sumasalungat sa inaasahan ng Diyos kapag ating ipinasakop ang ating buhay kay Jesus. Kung gayon ay magkakaroon tayo ng kapangyarihan at katatagan na bigyan ng karapatang mauna ang inaasahan ng Diyos. At maari nating ipagtanggol ang puntong ating tinatayuan na may kasamang kaalaman at kagandahang asal. Isa po dito sa karanasang ibinigay na halimbawa ay nasa Daniel chapter 1 verse 8. Ito po ay karanasan ni na Daniel. Nais ko pong basahin Daniel 1 verse 8. Ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kaniyang hiniling sa Pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Mga kapatid, marami mang pong mga hamon sa ating pong buhay. Nariyan man ang pamilya natin, ang ating kaibigan, trabaho, o kung anumang bagay na pumipigil sa atin para hindi tayo maging matatag at hindi natin gawin ang nais ng Panginoon. Atin pong maging inspirasyon ang naging karanasan ni Daniel. Si Daniel po ay nanatiling matatag at tumayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tayo ay magsisimula sa isang batayan ng pagpapasakop kay Hesu Kristo sa ating pagkahikayat. Ang pagsukong ito na nangyayari sa panalangit at angkop na alituntunin sa Biblia at matibay na paniniwala ay silyado ng bautismo at may bisa magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos ay tinatawag ang batayang ito ng pagpapasakop kay Jesus na isang pagkikipagtipan sa Diyos. Nung tayo po ay bininyagan, iyon po ay isang tatak, isang selyo na kung saan isinuko natin ang ating pong mga buhay sa Panginoon. At ang ating pong relasyon sa Diyos ay magpasawalang hanggan. Ang pang-araw-araw na pagpapasakop ay isang bagay na may kaibahan. Yamang ito ay madalas ding tawaging dedikasyon o pagtatalaga. Kaya mga kapatid, ipinapayo po sa atin na napakahalaga ang hindi lamang po minsang pagpapasakop. Hindi po yun enough. Ang kundi ang sabi po sa atin, araw-araw itatalaga natin, ipapasakop natin sa Diyos ang ating pong mga sarili. Ipapamuhay natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Nais ko pong i-share sa inyo ang isang panalangin na ang sabi po, Panginoong Diyos, nais kong tumayo sa aking tipan ngayon. Kaya itatalaga ko ang aking sarili sa iyo ngayon, kasama ng lahat ng bagay na nasa akin at na lahat ng bagay na meron ako.
Mga kapatid, nawa po lahat tayo maging ganito din po yung ating panalangin sa Panginoon. Na everyday po, bago tayo, pagising natin sa umaga, italaga po natin muli ang ating pong mga sarili. Hayaan natin na masakop tayo ng ating Panginoon. Ang Biblia po ay ikinukumpara ang ating tipanan kay Kristo tulad ng isang kasal. Kung ako ay mananatiling sa tipanang ito, kung gayon ay hindi ko kailangang mag-alala sa anuman. Ang Diyos ay kayang ingatan ang lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa Kanya. Laging iniingatan ng Diyos ang Kanyang salita at siya ay hindi kailanman makikipaghiwalay. Kung ang mga tao po ay nagkakaroon po ng paghihiwalay, as long na tayo po ay mananatili sa tipanan, hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. Hindi po tayo mahihiwalay sa ating Panginoon. Si Maurice Benden po ay nagpahayag ng sumusunod. Ang wika niya, walang alinlangan ang pag-aasawa ay hindi masyadong makahulugan kung hindi mo planong manatili sa pag-aasawa. At hindi ka maaring manatili sa pag-aasawa kung hindi ka pa nagpapakasal. Upang mamanatili ang positibong kahinatnan ng ating pangunahing pagpapasakop, kinakailangan na manatili kay Jesus. Kung kaya pag si Jesus ay nagwika tungkol sa pananatili ng 9 times, 9 na ulit sa aklat po ng Juan. Basahin po natin ang nasa Juan 15. Ang sabi po sa 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kaniya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Napakaganda po ng sinasabi ng talata na kung tayo po ay nanatiling nakakonekta sa Diyos, nananatiling naka, nakadugtong sa sanga, sa puno, tayo po ang mga sanga, hindi po tayo mapapahiwalay sa Kanya. Ang saganang buhay ay nagmumula sa pananatili kay Jesus. Sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa Kanya, ating mapapangunahan ang mabungang buhay ng ang buhay ng kaligayahan, kapangyarihan, tagumpay. Kayang gawin ng Diyos ang dakilang mga bagay sa ating mga buhay kapag tayo ay nasakop ng katotohanan ito. Ito ay ganap na babaguhin ang ating pong mga buhay. Isa po muling patotoo ng karanasan po ang nais pong ibahagi sa atin. Ang sabi po niya dito, mula sa Adventistang karanasan, ako ay laging nasa ilalim ng relihiyon. At sa gulang na 13, ako ay nagdesisyon na magpabinyag. Gayunman, nanatiling walang pagbabago ang aking buhay. Nakakainip, walang ningas na nakita sa akin. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon ng maglakbay sa United States sa loob ng 1 taon. At ako ay pumunta lamang doon upang matuto ng English at magpakaligaya. Ngunit isang gabi, ang Banal na Espiritu ay tinawag ako at sinabi, Mael, sigurado ka na ba na ikaw ay nasa tamang lugar? Mula po sa USA, nais kong pumunta sa Sweden. Ngunit lahat ng pinto ay nakasara. Ako ay nasa ilalim ng malaking bato. Hindi alam kung ano ang gagawin sa buhay ko. Nang isang araw, isang malapit na kaibigan ang nag-abot ng aklat na Abide in Jesus. Sa unang gabi ng aking pagbabasa, hindi ako makahinto. Ang kilalang tinig ay bumalik. Sa bawat gabi ng patuloy na pagbabasa, ang ninga sa wakas ay nasindihan. Habang patuloy ako nagbabasa, mas lalo kong naunawaan ang mga kamalian na aking ginagawa, ang kakulangan ng banal na spirito. At matapos na mabasa ko ang aklat ng ilang ulit, hindi ko maunawaan kung paano nangyayari ang pagbabago. Ang Diyos ang nakakaalam ng kasagutan at hindi ko namalayan ang aking pananalita
ang aking mga pananaw, aking likas ay nabago. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagkilos ng banal na spirito na nakikita sa akin. At pagdaka ang pintuan sa profesional na antas sa France ay nagbukas. Para sa akin, ito ay gawa ng Diyos. Ngunit may nananatili sa akin ang kabiguan ng hindi pagpunta sa Sweden. Ang ningas ay nariyan pa, ngunit hindi nagliliwanag ng lubos. Si Helmut ay pumunta sa Damari, Paris. Ang sabi po niya, pumunta ako doon ng Biyernes ng gabi, Sabado ng umaga at hapon, ngunit wala pa rin sagot. Paano muling magniningas ang apoy? Dumating ang kasagutan ng linggo ng umaga. Ito ang huling araw. Ang problema ko ay ang hindi pagganap sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Naunawaan ko na ang pagtawag ng Banal na Espiritu ay palagi. Ngunit matapos na matanggap ito, kinakailangan din na magpasakop sa kanyang kalooban at talikuran ang ating sarili. Kung wala itong ganap na pagpapasakop, ang Diyos ay hindi kikilos sa pamamagitan natin tulad ng sinasabi sa Mateo 6:33. Mula noon ay aking naunawaan na ang pagpapasakop na ito ay mahalaga sa ating ugnayan sa Diyos. Doon lang maaring magliwanag ang ningas. Katulad po ng binabanggit sa Mateo 6:33, kailangan po nating unahin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa atin pong napag-aralan ngayong gabi, itinuturo po sa atin ang kahalagahan ng pagpapasakop ng atin pong mga sarili sa banal na spirito at sa atin pong Panginoon. Hindi po makakapasok ang banal na spirito at makakapanahan sa atin kung ang atin pong mga buhay ay hindi pa nakasuko sa Diyos at ang namumuhay pa rito ay ang ating mga pansariling kagustuhan. Nais ng Diyos na tayo po ngayon ay magdesisyon, magtalaga at magpasakop sa Kanya ng buo. At kung magkagayon, mararanasan po natin ang transformation sa atin pong mga buhay at makikita sa atin ang bunga ng banal na spirito. Ang akin pong dalangin ngayong gabi, maranasan po nawa nating lahat ang pagpapasakop sa Diyos at matanggap po natin ang buhos ng banal na spirito.